ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bigla ang pagtaas ng baha, naranasan sa maraming lugar sa Southern Luzon. Pangulong Bongbong Marcos ipinagutos ang paggamit ng presidential choppers para sa rescue at relief operations sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 18 anyos na binata nalunod sa ilog sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, kita ng Game 1 PBA Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra at TNT mapupunta sa mga biktima ng Bagyong Christine. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Matapos manalasa sa Bicol region ng Bagyong Christine, hindi rin nakaligtas ang Southern Luzon sa hagupit ng bagyo. Ilang lugar sa rehiyon ang naitala na lubog din sa baha sa walang tigil na ulan. Ilang sasakyan naman ang na-stranded dahil sa mga hindi madaanang daanan. Ang buong detalye iuulat ni Josa Cruzat. Matapos manalasa sa Bicol Region ang Bagyong Christine, kung saan hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. Hindi rin nakaligtas ang Southern Luzon sa pagdaan ng bagyo. Isa sa mga matinding na bayo ng bagyo ang lalawigan ng Batangas. Ang Lemery, matinding sinalanta ng bagyo, ang mga bahay nalubog sa baha, ang mga puno nagtumbahan. Pinasok ng baha ang Batangas Provincial Hospital sa bayan ng Lemery. Pinakang apektado ang ward at emergency room dahil dito pansamantalang no admission sa ospital. Sa barangay Nonong Castos sa Lemery, ang mga residente na stranded dahil sa taas ng tubig at lakas ng hangin at ulan. Sa probinsya naman ng Quezon, umabot na hanggang 2 kilometro ang pila ng mga na-stranded na sasakyan sa access road sa bahagi ng Kanda Ilaya sa Lopez, Quezon. Ito'y matapos hindi na madaanan ang highway patungo sa bayan ng Calawag dahil sa biglang taas ng tubig, buhat ng ilang araw ng buhos ng ulan. Ang ilog sa Noveleta sa Cavite umapaw, mga residenteng naninirahan malapit sa lugar kanya-kanyang likas. Ang latay ng Bagyong Christine naramdaman din sa Occidental Mindoro. Dahil sa malakas na alon, dumiretso na sa mga kabahayan sa Sitio Tabuk, Barangay Buenavista sa bayan ng Sablayan ang ilang mga bangka. Para sa MBC TV Network News, ito si Josa Cruzat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadagdagan pa ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng severe tropical storm. Sa Calabarzon Region, nagdeklara na rin ng state of calamity ang Cavite Province, Tagkawayan, Mulanay, General Luna at Lukban sa Quezon Province. Gayon din ang Binyan City sa Laguna. Habang sa Bicol Region, una nang nagdeklara sa Albay, Camarines Norte at Camarines Sur, Sorsogon, Donsol at Matnog. Sa Eastern Visayas, isinailalim na rin sa state of calamity ang Calbayog City at Samar. Sa pamagitan ng state of calamity, pinahihintulutan nito ang lokal na pamahalaan na gamitin ang calamity funds at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng basic necessities. Sa kaugnay na balita, ayon naman sa direktor ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards, maaring ilang linggo pa bago tuluyang humupa ang mga baha sa ilang lugar sa Bicol Region. Dagdag pa nito, hindi kasi akma ang disenyo ng mga infrastruktura sa bansa sa dami ng ulan na ibinuhos ng Bagyong Christine. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera.
Posibleng abutin pa ng ilang linggo bago humupa ang baha sa ilang mga lugar sa Bicol Region. Ito nakikita ni UP Director for Nationwide Operational Assessment of Hazards, Dr. Mahar Lagmay, matapos manalasa at halos palubugin ng Bagyong Christine ang naturang rehiyon. Sa panayam sa DZRH, sinabi nito na ang mga pag-ulang ibinuhos ng Bagyong Christine tulad ng Bagyong Ondoy at Karina ay isang halimbawa ng tinatawag na return period. Analysis dito, bawa dito sa Metro Manila, yung Ondoy na 455 millimeters per within 24 hours. Yan po ay dumadating lang minsanan once every 100 years. Yan po yung tinatawag sa English na return period, no? So, kumbaga, pag mas malaki, mas madalang dumadating. At sang-ayon sa pangamba ng mga climate scientists, dekada pa ang nakakaraan, ang dating mga pagbaha na once in every 100 years ay nagbabadya na anya na maging once in every 15 years dahil sa climate change. Paliwanag ni Lagmay, ang disenyo ng mga infrastruktura natin ay akma lamang sa katamtamang dami ng ulan at taas ng baha, kaya hindi nito kinakaya ang malalakas na kalamidad. Giit pa nito, sa halip na gumamit ng mas mamahaling materyales, mas makabubuting mag-invest sa short-term solutions tulad ng maagap na risk assessment. Gayon din sa long-term development planning ng bawat lokal na pamahalaan lalo na sa mga lugar na hindi naman binabaha. Matatandaan na sa loob ng 24 oras ay nakapagtala ang Daet Camarines Norte ng 528.5 millimeters na dami ng ulan, katumbas ng higit isang buwang dami ng ulan sa naturang lugar tuwing Oktubre. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanselado pa rin ang ilang flight sa 7 paliparan sa bansa dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang dito ang flight 5K404-405 Manila-Lawag to Manila sa Lawag International Airport. Kasama rin ang flight sa Zamboanga International Airport na 5J851 Manila-Zamboanga, 5J852 Zamboanga-Manila at 5J859 Manila to Zamboanga at 5J860 Zamboanga to Manila. May mga kanselado ring flight sa San Jose Airport, Bicol International Airport, Tuguegarao Airport, Pagadian Airport at Dipolog Airport. 26 naman biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nananatiling kanselado dahil sa hindi madaan ng mga kalsada. Kabilang dito ang 12 biyahe ng St. Gabriel Panasugbo via Ternate simula kaninang alas 9:30 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Gayon din ang biyahe ng Filtranco Pacagayan de Oro kaninang alas 9 ng umaga pa Davao mamayang 1:00 ng hapon at alas 5:30 ng hapon at pabuho mamayang 6:45 ng gabi. Samantala, nagbigay ng panibagong mga direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay pa rin ng pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine. Iniutos ni Pangulong Marcos ang pag-deploy sa lahat ng mga sasakyan ng gobyerno, panghimpapawid kabilang ang presidential helicopters, mga barko at iba pang transportation assets para sa rescue, relief at rehabilitasyon. Ito ayon sa Pangulo ay parang agarang makapagligtas ng buhay at mapabilis ang galaw ng mga tao at relief resources sa mga apektadong lugar. Kabilang rin sa direktiba ni Pangulong Marcos ang full mobilization ng mga tauhan at kagamitan ng AFP para sa relief operations. Gayon din sa iba pang uniform agencies gaya ng PNP, BFP at Philippine Coast Guard. Kasabay nito ay pinag-utos ng Commander-in-Chief na kanselado ang leaves ng lahat ng nasa uniformed services. Sasamaan niya ang mga miyembro ng AFP at ng PNP Medical Corps sa relief effort bilang frontline personnel. At para sa mabilis na disaster response, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga cabinet secretary na pangunahan ang relief at rehabilitation work sa iba't ibang lugar. Inutusan nito ang DBM Secretary na agarang ilabas ang lahat ng kinakailangang pondo. Ang DSWD nabilisan ng paghahatid at pagdaragdag ng supply sa LGUs. Ang DPWH inatasan na magsagawa ng emergency road clearing operations.
ang Department of Agriculture na maglatag ng planting at production plan para sa mga magsasaka. Pinaglalagay rin nito ng Kadiwa Rolling Store sa mga apektadong lugar. Pinagbabantay naman ng DTI laban sa anumang tangkang profiteering. Samantala, 2,000 pamilya naman ang inilikas mula sa Islang Puting Bato sa Maynila dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ang mga kaganapan ihatid sa atin ni Boy Gonzales. Boy. Inilikas kagabi ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 2,000 pamilya mula sa Isla Puting Bato sa Tondo. Ito dahil sa hinampas ng malalakas na hangin at alon ang kanilang mga tahanan dulot ng Bagyong Christine. Ayon kay Barangay Chairman Anthony Igos, dinala sila sa Delpan Evacuation Center para magpalipas ng magdamag habang naghihintay ng paghupa ng panahon. Pakinggan natin si Barangay Chairman Anthony Igos. Chairman, ilang pamilya po lahat? Almost nasa tansya namin, nasa 2,000 pamilya po, head of the families. Ito po yung kabuuan ng Purok 1, Purok 2, Purok 3, Purok 4, Purok 5, kakaabahan ng Pusda Puting Bato po sa tabing dagat. Ibig sabihin, ilang individual po yun? Tansya ko, almost nasa doble, nasa 4,000 o 5,000 individual. Agad naman namahagi ang Manila Social Welfare Department ng mga relief goods. Kanina, binisita naman sila ni Manila Mayor Hani Lacuna upang magbigay ng iba pang tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Makikibahagi na rin ang PBA sa pagpapaabot ng tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa anunsyo kasi ng Liga, magsisilbing donasyon para sa mga biktima ng bagyo ang kikitain para sa unang araw ng Governor's Cup Finals ng Barangay Ginebra kontra Talk 'n Text. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Nagpasya ang PBA na ibigay sa mga biktima ng severe tropical storm Christine ang magiging kita ng Game 1 Governor's Cup Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra at Talk 'n Text. Ito ay mula sa anunsyo ni PBA Chairman Ricky Vargas at Vice Chairman Al Francis Chua sa ginanap na Finals Press Conference kahapon. Ni Commissioner ni Chairman, we decided yung tomorrow's game, Sunday's game, yung proceeds yung lahat ito-donate namin. Okay? Yung lahat yun. Ngayon, kung saan dadalhin yung pera, si Chairman ang bahala. Meron silang para ma-distribute namin ng maayos kung saan ibibigay yung konting maitutulong natin sa kapwa natin mga Pilipino. Malaki ang iiwang pinsala ng Bagyong Christine sa bansa, partikular sa Bicol Region na lubhang apektado ng matinding mga pagbaha at landslide. Dahil dito, nanawagan ng PBA para sa mga nais ding magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta. Yan, nandito tayo preparing for Sunday's game. And them, they're there preparing kung may matitirahan sila, may makakain pa. So, pagdasal na lang natin sila. So, kung sino pang gusto mga ibang tumulong, nananawagan po ako na sana tulungan natin ating mga kapatid. Nakatakdang ganapin ang unang laro ng Best of 7 Finals sa Linggo, October 27 sa Inares Sports Center sa Antipolo. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Ulang ibinuhos ng Bagyong Christine sa Camarines Norte, mas marami sa Undoy ayon sa Pag-asa. Mga infrastruktura na naapektuhan ng bagyo ipinasusuri agad sa DPWH. Para sa MBC TV Sports, mga laro sa NCAA ngayong araw kanselado dahil pa rin sa masamang panahon. At sa balitang showbiz spotted, bandang parokya ni Edgar nakauwi na matapos ma-stranded sa Sorsogon dahil sa Bagyong Christine. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, abiso sa mga motorista, nakaambang posibleng dagdag o bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayo ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, rollback na 20 centavos o increase naman na 20 pesos ang 20 centavos ang nakaamba sa kada litro ng gasolina. Rollback na 10 centavo increase na 30 peso o 30 centavos naman ang namumuro sa diesel at 20 centavos hanggang 30 centavos sa tapyas presyo sa kerosene. Kabilang umano sa nakaapekto ang humihinang demand sa China at US. Gayunin ang pagtaas ng presyo ng diesel sa South Korea na nakakaapekto sa ibang bahagi ng Asia. Samantala, mas mataas ang ibinuhos na ulan ni Severe Tropical Storm Christine kung iahalin tulad sa Bagyong Ondoy noong 2009. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 528.5 millimeters ang ibinuhos ng ulan ng Bagyong Christine sa bahagi ng Daet Camarines Norte sa loob ng 24 oras noong October 22. Habang ang Bagyong Ondoy ay bumuhos ng 40 millimeters na ulan sa unang 24 oras noong 2009. Sa huling update ng Pag-asa Hydrometeorology Division kaninang umaga, 6 na dam sa Luzon ang nakabukas ang gate, kabilang ang Ipo, Bustos, Ambuklao, Binga, San Roque at Magat Dam. Samantala, upang matiyak na ligtas sa mga dadaanan ng mga rescue at relief operations at mas mabilis makapagdala ng tulong, nanawagan si Senator Bong Revilla na agad suriin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga infrastruktura na naapektuhan ng Bagyong Christine, partikular na ang mga kalsada at tulay. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Kinalampag ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang agad suriin ang mga infrastruktura na naapektuhan ng Bagyong Christine, partikular na ang mga kalsada at tulay. Ito ay upang matiyak na ligtas madaanan ng mga rescue at relief operations at mas mabilis makapagdala ng tulong sa mga biktima ng bagyo, lalo na sa Bicol Region. Bahagi na rin ito ng pagsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na agarang pagkilos ng mga opisyal at tauhan ng DPWH. Sabi ni Revilla, napakahalaga ang papel na ginagampanan ng DPWH sa panahon ng mga kalamidad gaya ng Bagyong Christine. Samantalang ang dalawang bayanihan response truck ni Revilla na kargado ng mga relief goods patungo ng Naga City ay nagamit pa sa pagsaklolo at pinagsakyan ng mga stranded nating kababayan sa Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur na magdamag na nanatili sa kalsada dahil sa taas ng baha at hindi nakatawid. Ang bayanihan response truck ni Senador Revilla ay hindi rin agad nakatuloy sa target area dahil sa taas ng tubig baha dala ng Bagyong Christine. Sa report ng Pag-asa ay ulan sa loob ng 2 buwan ang tubig ulan na dala ng Bagyong Christine na ibinuhos sa loob lamang ng 24 oras. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napanatili ni Bagyong Christine ang lakas nito habang binabagtas ang West Philippine Sea palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng mata ng bagyo sa layong 255 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay pa rin ang lakas na 95 kilometers per hour sa bilis na 15 kilometers per hour at direksyong west-northwest. Sa susunod na 24 oras, asahan pa rin ang malakas na buhos ng ulan sa mga probinsya ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, gayon din sa bahagi ng Pampanga, Zambales at Bataan. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera at Ilocos at ilang bahagi ng Central Luzon. Samantala, ibinabana sa Signal number 1 ang Metro Manila, Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Calabarzon, gayon din sa Mimaropa, Camarines Provinces at Northern Section ng Aklan at Antique. Sa forecast track ng
Pag-asa, inaasahang lalabas na ang Bagyong Christine mula sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon bilang isa pa ring severe tropical storm. Sa kabila nito, inaasahang mananatili pa rin ang mga tropical cyclone wind signals sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa malawak na radius ng bagyo. Pagdating sa Lunes, tinatayang dahil sa isa pang bagyo sa labas ng PAR ay hahatakin nito muli si Christine pabalik ng Luzon sa loob ng PAR. Samantala sa Pacific Ocean, tuluyan nang inabsorb ng tropical depression ang kalapit nitong low pressure area at patuloy na kumikilos sa direksyong northwest papasok ng PAR sa linggo at papangalan ng Bagyong Leon. Hindi rin inaalis ng pag-asa na magtagpo silang dalawa na ni Bagyong Christine sa Luzon at lumikha ng Fujiwara effect, isang phenomenon kung saan naghahatakan ang dalawang bagyo. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan pa rin ang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa susunod na 24 oras. Para sa balitang showbiz, bandang parokya ni Edgar nakauwi na matapos ma-stranded sa Sorsogon dahil sa Bagyong Christine. Narito ang report ng ating showbiz angel. Ligtas nang nakauwi ang bandang parokya ni Edgar. Ito ang ibinahagi ng bokalistang si Chito Miranda matapos silang ma-stranded ng ilang araw sa Sorsogon, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Kwento ng Harana hitmaker, bago tuluyang makauwi sa kanilang tahanan, 3 beses sinubukang lumapag sa Maynila ng sinasakyang eroplano. Ngunit dahil sa sama ng panahon, pansamantala silang ibinaba sa Kalibo. At nang makarating na sa Maynila, higit 4 na oras naman anya itong na-stuck sa SLEX dulot ng matinding baha. Sa kabila naman ng mga nangyari, labis ang pasalamat ni Chito na ligtas silang nakauwi sa kani-kanilang mahal sa buhay. Samantala, special mention din sa post ng singer ang pamilyang kumupkop at nag-alaga sa kanila sa naturang lalawigan. Gayon din sa mga nanood ng kanilang gig noong araw ng Lunes, kahit bumabagyo. Kabilang ang OPM band Parokya ni Edgar sa mga nagtanghal sa Kasanggayahan Festival sa probinsya ng Sorsogon. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control sa Bicol, pinabulaanan ni Congressman Zaldi Co. Sa MBC TV correspondents, Coast Guard Northern Samar pinayagan na ang biyahe ng barko sa Allen Port. Samantala para sa TNVS, mga Pilipino kailangan umano ng 130,000 pesos kada buwan para sumaya ayon sa pag-aaral. Netizens halo-halo ang reaksyon. Para sa MBC TV Sports, mga laro sa NCAA ngayong araw kanselado dahil pa rin sa masamang panahon. At para sa Showbiz Spotted, 1Z Entertainment ng SB19 naglunsad ng donation drive para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. At kaugnay pa rin sa kalagayan ng panahon bunsod ng Bagyong Christine, kamustahin naman natin ang lagay ng mga dam sa bansa. Nasa ating linya para magbigay ng live updates ang Hydrometeorology Division ng Pag-asa. Magandang tanghali po, Mr. Paulo Pamintuan. Sir Paulo. Magandang hapon po, ma'am, at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Go ahead, Sir Paulo. Ano po ba ang ating mga live updates? Yung mga dams po natin, may ilan po kasi na nagbukas na po ayon sa ilang mga reports para magpakawala ng tubig. Pero ngayon ano po ang status nila?
Tama po yan, no? So, unahin ko po ang Ipo Dam. Ang Ipo Dam po ay merong dalawang nakabukas na gate. Ang opening po na total ay 0.7 meters. Ang pinakakawalan po niya ay 113.2 cms. At ito po ay merong posibleng maapektuhan ang ilang mga bayan sa lalawigan po ng Bulacan. At tayo po ay nagpalabas na po ng abiso sa pamamagitan ng ating hydrological situationer para sa Angat River para po sa kaukulang mga preparation ng mga LGU natin at mga nakatira sa mga tabing ilog sa may Angat River. So next naman po ang Cascading Dam sa may Benguet at Pangasinan. Ang Buklaw po, ang Buklaw ay merong nakabukas na 4 na gate as of 8 a.m. 2 meters po ang opening nito at nasa kulang 300 cms ang discharge. Downstream naman po ng Ambuklaw ay ang Binga. Marami din pong nakabukas na gate ang Binga Dam, 6 na gate po, total of 3 meters opening, 387 cms ang kanilang discharge. Ang pangatlo po dito ay yung San Roque. San Roque Dam po merong isang gate na nakabukas, kalahating metro po ang opening at 68.45 cms po ang pinakakawalan tubig po niya. So dito din po sa tatlong cascading dam po na ito ay labas na po tayo ng abiso sa pamamagitan ng ating hydrological situationer para sa Agno River. At tinukoy po natin dito ang posibleng maapektuhan ng mga lugar tulad ng ilang mga barangay sa bayan ng Bocod at Itogon sa Benguet at ilang mga bayan po sa lalawigan naman po ng Pangasinan. So ito pong warning na ito ay napapaabot natin sa regional, provincial at mga local government units po sa lugar. Finally po, Magat Dam po ay meron ding nakabukas. Ang Magat Dam po ay nasa may Isabela. So, 1 gate po ang nakabukas, 2 metro ang kanyang opening, 375 cms po ang opening po, ang discharge po nitong Magat Dam. So, binalaan naman po natin dito ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Isabela nga po para makapaghanda sila, makaiwas sa anumang mga aktibidad malapit sa ilog po. So, Alright. yun po ang ating mga nakabukas na mga dam po. Sir Paulo, siguro pahabol na lamang po na katanungan, ano? Pag sinabi nyo po na inyo po itong isinangguni na at in-inform nyo na po, nagkaroon na po kayo ng pag-aalerto sa mga LGUs, ibig sabihin po nito ay dapat pagbawalan muna ang mga lugar na malapit sa mga ilog, yung mga bodies of water po na nabanggit nyo, malapit sa mga dams para hindi po sila maanod, di naman po kaya ay maaksidente. Tama po ba, Sir Paulo? Tama po ito. So, may mga protocol po dyan ng mga LGU, kung gaano kalayo mula sa ilog ang mga pinagbabawalan nila ng kung anumang aktibidad tulad ng minsan may nagpapading po, minsan merong mga local na day-to-day activities po ng mga ating mga residente. No? So, pansamantala po na pinagbabawal muna at pinaghahanda ang mga residente sa posibleng pagtaas ng kailugan po natin. Dahil hindi lang naman po galing sa dam ang tubig na bababa sa mga ilog, kundi pati yung inulan sa may mga bulubundukin po ay bababa rin po. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon na yan at sa advisory, Sir Paulo Pamintuan. Sa iba pang mga balita, pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang kumakalat na sa social media na may bilyong-bilyong pisong pondo umano para sa flood control project sa Bicol Region. Depensa ng kongresista ang naturang balita ay fake news lamang. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan.
Maring itinanggi niya ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang kumakalat sa social media na meron daw bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa Bicol Region. Ayon kay Co, fake news ang naturang balita dahil sa katunayan niya, isa umano sa pinakamaliit ang alokasyon ng Bicol para sa National Road and Flood Control Projects. Sabi ni Co, ang prioridad ng gobyerno at ni House Speaker Martin Romualdez ay ang pagsasama o convergence ng flood control sa water management ng National Irrigation Administration para palakasin ang food security. Binigyang diin ni Co, ang bawat proyekto para sa pagbaha ay konektado sa irrigation facilities ng NIA para matugunan ang pangailangan sa patubig na mga sakahan. Sa panalasa ng Bagyong Christine, lubang na apektuhan ng Bicol ng pagbaha, landslide at malawakang pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng barko sa Allen Port, Northern Samar, papunta sa Matnog, Sorsogon. Samantala, dead on arrival naman ang isang 18 years old na binata na nalunod sa ilog sa Santa Barbara sa Pangasinan. Yan ang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ni Jane Galit Bantayan at Freddy Fajardo sa ilalim ng MBC Media Group. Pinapayagan na ngayong araw, Oktubre 25 ang biyahe ng barko sa port ng Allen Northern Samar patungo sa Matnog, Sorsogon matapos ang 4 na araw na pagkakasila sa nasabing biyahe dahil sa bagyo si Christine kung saan isinailalim sa Storm Signal number 1 ang buong lalawigan ng Northern Samar. Matatandaan, mahigit sa 2,000 ang naitalang stranded na mga pasahero sa 3 port sa Allen Northern Samar. Ayon sa Pag-asa Katarman, lifted na ang storm signal sa buong lalawigan at maaari nang bumiyahe ang barko. Samantala, nung nakarang araw ay pinayagan na ang biyahe ng mga maliliit na sakyan pandagat sa mga bayan sa lalawigan. Panawagan naman ng Coast Guard sa mga sakyan pandagat maging vigilante at alerto sa sitwasyon ng panahon. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 18 anyos na binata nalunod sa ilog sa Santa Barbara, Pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si John Peter Garcia Pante, 18 anyos, binata scrap by insale at residente ng resettlement area sa Barangay Liit, Santa Barbara. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, alas 4 ng hapon kahapon kasama ng biktima ang kaibigan nitong 17 anyos na binatilyo nang magtungo sila sa ilog upang manghuli sana ng isda. Subalit habang sila naglalakad sa gilid, aksidenteng nadula si Pante at tuluyan itong nahulog sa ilog na natangay ng malakas na agos. Agad nagsagawa ng rescue operation ng MDRRMO at PNP at natagpo ang nakasabit sa sanga ng mga kawayan ang wala ng malay na katawan ng biktima at agad na dinala sa Mapandan Community Hospital pero ay diniklara ng dead on arrival ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Money can buy happiness. Usap-usapan ngayon online ang bagong pag-aaral na nagsasabing sa halagang 130,000 pesos kada buwan ay maaari nang sumaya ang mga Pilipino. Tila tinawanan lang ito ng mga netizen na nagpaulan ng mga laugh reaction sa post, habang ang iba nagbahagi ng mas malalim na opinyon sa comment section. Ang buong kwento panuorin sa report ni Rose Babiera. 130,000 piso kada buwan. Yan ang halaga para ang isang Pilipino ay mamuhay ng masaya. Batay sa purchasing power ng isang bansa, isama pa ang cost of living dito. Tinukoy ng isang consumer website na Expensivity kung ano ang halaga para ang isang tao sa isang partikular na bansa ay maging masaya. At batay nga rito, 130,000 per month ang presyo ng kaligayahan ng mga Pilipino. Halos parehas ito sa mga karatig nating bansa. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng mga netizen dito. Marami ang natawa na ang isang pag-aaral katulad nito ay may eksaktong presyo para sa kaligayahan. Ngunit ang karamihan, hindi sang-ayon dito.
May ilan kasing nagsabi na hindi sukatan ang pera ng kasiyahan. May mga tao anya na lumilikha ng mas malaking pera, ngunit hindi pa rin nahahanap ang tunay na kaligayahan. Ang isang netizen naman, nagpahaging ukol sa sistema ng pasweldo at ekonomiya ng bansa. Batid niya ay maraming malungkot na Pilipino dahil sa mababa ang sweldo rito na sinabayan pa ng mataas na bilihin. Ang isa, pinili na siyang magbibigay ng halaga sa kanyang kasiyahan dahil ayon sa kanya, ito raw ay usapin lamang ng mindset. Habang ang iba namang netizen, panay ang hirit na malungkot daw sila. Tinutukoy na hindi sila kumikita ng ganito kalaking pera. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagpasya ang Collegiate Athletics Association na NCAA na ikansila na ang mga takatakdang basketball games para ngayong araw. Yan ay dahil pa rin sa nararanasang masamang panahon dulot ng bagyong Christine. Ang mga apektadong laro tutukan sa report ni Millie Borja. Kanselado pa rin ang mga laro sa NCAA ngayong araw, October 25, dahil sa nararanasang masamang panahon dulot ng severe tropical storm Christine. Sa anunsyo ng Collegiate League, kansilado ang mga nakatakdang laban sa San Juan Sports Arena ngayong araw. Ang mga apektadong laro ay ang tapatan ng Arellano University Chiefs at Mapua University Cardinals, maging ang San Veta University Red Lions kontra San Sebastian College. Magugunitang noong Martes, October 22, una nang nagkansila ng mga laro ang naturang liga dahil sa gupit ng bagyong Christine. Kasalukuyang nakataas sa signal number 2 ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabi-kabilang donation drive ang umarangkada para sa mga biktima ng bagyong Christine sa bansa. At isa na nga sa mga naglunsad nito ang 1Z Entertainment ng Kings of Pop o P-Pop na SB19, kasabay ng kanilang 2-day Thanksgiving concert. Ang iba pang detalye sa 18 donation drive tutukan sa report na ito. Katuwang ang 18 of fans ng P-Pop Kings SB19, naglunsad ng donation drive ang 1Z Entertainment para sa mga biktima ng bagyong Christine. Sa page ng 1Z, nakasaad na tatanggap sila ng ready-to-eat food, bigas, bottled water, sanitary kits at face mask and alcohol mula bukas, October 26 hanggang 27 sa Yellow Gate ng Araneta Coliseum mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga nabanggit na araw, nakatakda rin kasing ganapin ang 2-day Thanksgiving concert ng Mahalima bilang pagdiriwang ng kanilang 6th anniversary. Samantala, handog din anya ng 1Z ay panalangin sa lahat ng mga apektado ng malakas na pag-ulan at matinding pagbaha sa bansa. Tinapos nitong post sa mensaheng kaya natin ito at babangon tayong lahat. Ang anunsyo for in-kind donation agad shinare ng SB19 member na si Stel sa kanyang IG stories. Gayun din ang ilang emergency hotlines at post na nagpapaalalang huwag kalimutan ang mga alagang hayop sa oras ng sakuna. Magunita na noong nanalasa ang Typhoon Karina buwan ng Hulyo, umarangkada rin ang 18 donation drive ng 1Z at SB19. Samantala, kamakailan lang inanunsyo ng P-Pop Kings ang kanilang collab with the pop star royalty Sarah Geronimo. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Biyernes. At bago nga po tayo magtapos, mayroon na lamang po tayong 61 days bago ang araw ng Pasko. Wala akong background music ng pang-Christmas. So imagine nyo na lang. Sa ngalan po ng aking partner na si Yuel Reyes at buong team po ng MBC TV Network News, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo, araw ng Lunes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.